Kaya tayo po ba ay sinusubok ngayon? May mga problema po ba tayong kinakaharap ngayon? Praise the Lord kung wala. Kung meron naman, praise the Lord. Isang pagkakataon para tumawag sa ating pong Panginoon ng patuloy. So, mensahe po ngayong, sayang po kung may projector sana tayo dito. Pero wala din laptop. Ayan, so ito muna. Bakit hindi? Okay. Oops, lumabas. Okay, ayan. So, ang title po ng pero bago po muna yun, ano pong nangyari kahapon? Nakarang araw pa? Nakarang araw? Anong meron? Pinaka-highlight ng balita? Si Odette? Aha, may bagyo? Marami pong mga tao na may mga tao na nawalan ng mahal sa buhay. Ang iba naman, kung hindi nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng hanap buhay. Kung hindi naman hanap buhay, mismo pag-aari. Hari-harian. At siguro total casualties, hindi ko masasabi ngayon. Pero mas lamang yung nawala na hanap buhay at ari-arian. Tama po ba? At maraming mga tao ngayon, maliban sa sila ay nalulungkot at nalulungkot, umiiyak, hindi dahil sa nawalan sila ng mahal sa buhay. Buhay yung mga mahal lang sa buhay. Ang iba nawalan. Pero ating pong tingnan, ang ating sarili, na kapag nawalan tayo ng mga ari-arian, ng mga bagay na kung saan pinag-ipunan natin ng kaitagal. Diba? Talagang nag-invest tayo ng malaki. At yun na yung bumubuhay sa atin kung minsan, mahanap buhay. Ngunit, dumating yung bagyo. Ayan. Hindi ko sila maramdaman yung sakit na nararamdaman nila ngayon kasi hindi pa ako nakadaan ng bagyo na talagang sumira ng bahay namin at nawala yung mga baha man na umubos sa gamit namin. Pero naranasan ko po yung sunog na umubos ng gamit namin. So, sunog po na kung saan kaming tatlo, syempre hindi kami nasunog pero yung gamit po namin tatlo sa field ay nasunog. Actually, sinasabi ko parati na wala na yung bahay ko. Kasi yung isang backpack na po yun, tas mga gamit ko, yun na po yung bahay ko. May mga bagay na importante sa akin, yung mga books, yung iba doon. Actually, nanghinaya ako lalo doon sa mga USBs ko, mga flash drive, mga files. Mga files na ang tagal-tagal kong pinaghirapan na makuha, pero sa huli, nawala. Mga gamit, yung iba, karamihan, bago. Pero lahat ng yun, nawala. Sa mga panahon na pong yun, okay, nawala yung mga bagay na yun, nawala yung mga bagay na sinasabi kong kailangan ko, mas lalo kong naintindihan na yung pinakakailangan ko ay yung buhay ko. Tama po ba? Kung papipiliin tayo ngayon, yung pinamana sa iyo na bahay, na alam mong nasusunog na sa loob, o yung buhay na pinamana sa atin ng Panginoon, kung mas maintindihan natin na mas mahalaga yung buhay, mas pipiliin natin yung buhay at hindi yung pinamana sa ating gamit. Tama po ba? Kasi sa oras ng pangangailangan, mas pipiliin natin yung sarili nating proteksyon at kaligtasan. At ang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon ay individual at hindi yun ipinipilit. Kaso kung minsan mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin
hindi natin napapahalagan yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon dahil mas napapamahal tayo sa mga bagay dito sa mundo. Ang title po ng ating pong mensahe ngayong umaga na pong ito, para po ito sa ating lahat, ay Total Surrender. Total Surrender. Pag sabi pong total surrender, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, total, talagang buong buo na pagsuko. Buong buo na pagsuko. Tayo po muna ay manalangin. Diyos namin, kunal at papurihan ka po sa lahat. Panginoon, sa oras na ito, kayo po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng mga salita. Naway sa amin po patuloy na pag-aaral ay mas lalo namin kayo makilala, makita, at makita din namin ang aming sarili na kami po'y walang kwenta. Na kami po ay walang kakayahan. Iligtas ang aming sarili at kung wala kayo, Panginoon, na wala kami magagawa sa aming pong buhay. At walang kwenta ang buhay na meron kami ngayon. Tulungan kami na ito'y tutulong sa amin na magpahalaga ng buhay niyo pong binigay at yun din na magpahalaga ng buhay ng aming kapwa na nasa sa aming pong paligid. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Total surrender. Alam niyo po, noong nagkaroon ng World War II, 1940 hanggang 1945, syempre kasama po yung Pilipinas doon at sinakop tayo ng mga ano yung sumakop sa atin? Mga Hapon. Tama? Mga Hapon na kung saan halos yung Southeast Asia ay nasakop nila. Halos. Pero nangyari, nagkaroon ng pagbomba doon sa Hiroshima. Nagasaki. Sa isang city ng Japan. At sabi nung balita, dumating na tayo sa hindi maiiwasan. Dumating na tayo sa wakas natin at hindi natin ito maiiwasan. At remember na sila po, meron pa rin pong theory until now. Hindi pa rin malinaw kung sino yung nagsimula talaga ng pananakop. It's either the general ng Japan, Japanese soldiers, imperial soldiers, o yung emperor yung nag-utos. Until now, nagiging isang misteryo siya kung sino ba talaga sa kanila may panganak. At tanda natin na yung emperor sa kanila ay kinikilala nila bilang isang Diyos. Okay? Ganun yung pagkilala nila sa emperor. Talagang kahit yung pagtingin sa mata, hindi nila kayang gawin. Kaya kapag dumadaan yung emperor sa isang lugar, alam nila na emperor yon, ang gagawin ng mga tao, yuyuko sila ng nakatalikod. Ganun nila ka-respeto yung kanilang emperor. Dadaan yung sasakyan ng emperor, nakaganito yung mga Japanese. Yung iba pa, hindi nakapikit para lang hindi nila makita yung emperor. Kasi nga, napaka-holy niya sa kanila. Ganun yung paggalang nila. At isang araw, dumating yung pambobomba. At nagbigay ng letter na total, nasuko na kami. Nakita si General Douglas MacArthur at itong kalimutan ko yung pangalan, yung emperor, nakita sila, sabi na, huwag mo siyang kakamayan. Nagsabi na yung tagapagsalita, ganito ha, huwag niyo siyang kakamayan, yuyuko kayo, huwag kayong titingin sa kanya eye to eye. Pero niyo po, hindi sinunod ni General MacArthur yung sinabi sa kanya ng spokesperson. Hindi niya sinunod, pero inabot din ng emperor yung kanyang kamay. Tumingin siya eye to eye. Siyempre, mas matangkad si Douglas MacArthur. Kahit di mo ko siya, kita niya pa din si emperor. Maliit kasi yung emperor. Maliit naman kasi yung mga Japanese din. Parang Pinoy.
At nakatingin sa kanya yung emperor. At laking gulat ng mga Japanese kasi sabi nila, hala, napaganyan sila, bakit ganoon? Kaya tagal-tagal natin, hindi natin tinitingnan na ganyan sa eye to eye yung emperor, pero ngayon matikikita natin na ganyan. At yun ay parang nakakawala ng dignidad ng isang emperor o ng mismo ng buong Japan. Pero pagkatapos po ng pagsukong yon, tingnan niyo po, meron tayong kinikilalang Honda, Suzuki, Mitsubishi, Toyota, yung lahat ng mga yung mga Kawasaki, 'di ba? Saan galing yan? Japan lahat. Oops. Laling yun sa Japan lahat. Ano po ibig sabihin nun? Mas tumaas, lumaki, at lumawak yung ekonomiya nila simula ng pagsuko nila saan? Doon sa US. Nakita niyo po yung epekto ng pagsuko nila ng buo. Na mismo, kahit na until now, conspiracy siya, pero I believe na hindi yung emperor yung nag-utos na magkaroon. Kasi una pa lang meron ng war doon mismo sa Japan. Merong dalawang ideas na kumukontrol sa government ng Japan. Na kung saan kung minsan ayaw magpumilit ng Japanese emperor. Kaya hinahayaan niya lang. At nakontrol yung kanyang armies. Pero siya pa din yung nag-initiate sa pagsuko. Nakita niyo po yun? Very humiliating yun. Pero pinili niyang isuko kasi alam niya yun yung dapat gawin. At wala na rin talagang magagawa yung Japan kasi nabomba na yung isa sa pinaka-sentro, yung Nagasaki. Sentro, kumbaga, ito yung Manila. Doon lahat nangyayari. Diba? So, sa Luke 9 verse 22, kung kayo po yung may mga Tagalog, ang anak ng tao ay kinakailangan na maghirap. Tinatagalog ko po kasi English po itong presentation. Many things rejected ng mga elders, ng mga matatanda sa iglesia, ng mga pastor, chief priests, and scribes. At kinakailangan na mamatay at babangon muli sa ikatlong. Pangilang araw bumangon si Jesus? Ikatlong araw. At sinabi niya yun sa mga disipulo niya. At sinabi niya dito, ito po yung key text natin, Luke 9 verse 23, and he said to them all, if any man will come after me, kung sino man yung lalapit, susunod sa akin, ay tanggihan ng kanilang sarili at pasanin ang kanilang cross at sundin ako. Lumapit sa akin, okay? Tanggihan ng kanilang sarili, buhatin ang cross araw-araw at sumunod sa akin. Sumunod sa akin. Pero ito po yung pofokusan natin yun, yung come after me. Lumapit sa akin. Paglapit kay Kristo. Bakit kinakailangan parati na lumapit tayo kay Kristo? Bakit kinakailangan yung paglapit sa Kanya? Bakit kaya? Ituloy po natin sa Luke 9 verse 24 to 25. For whosoever will save his life shall lose it. Kung sino man naghahangad ng buhay ay mawawalan nito. Ngunit kung sino man ang mawawalan nito para sa kapakanan ko, para sa akin. Okay? Para, sabi ni Jesus, the same shall save it. Ibig sabihin, magkakaroon nito. Ibig sabihin po nito, hindi yung magsusuicide. Ang ibig sabihin po nito, kung hindi natin pipiliin yung buhay dito sa mundo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon. Sa buhay na ipinapangako niya. Saan? Saan niya po yun? Sa langit. Sabi po sa John chapter 14.
And then, for what is a man advantage? Ano ngayon kung makukuha ng tao ang buong mundo, and then, siya naman ay mawawala sa piling ng Panginoon? Wala pa rin kwenta, wala pa rin kabuluhan ang mga bagay na ito. Sabi dito, for whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed when He comes in His own glory, in His Father's and the holy angels. Paano natin ikinakahiya ang Diyos? Kapag hindi natin isinusuko ang ating sarili sa Kanya. Sinusuko, inuuna siya sa buhay natin. Kasi mas inuuna natin yung sarili nating kapakanan. Ayan. Alam niyo po, ang sabi po dito sa Spirit of Prophecy, I saw there different names and characters. Nakita na isang vision si Mrs. White na kung saan may iba't ibang pangalan. Di ko po alam kung nakalagay yung pangalan ko doon. Okay? And characters and scenes. Mga karakter nila at ang kanilang mga kasalanan. Nakasulat doon. Iba't iba ng mga kasalanan. At ito'y generalized ni Mrs. White. Selfishness. Ano po yung number 1? Ano yung top notcher? Top 1? Pagiging makasarili. Pangalawa, envy. Ano yung envy? Inggit. Pangatlo, ano yung top 3? Okay? Ano yung top 3? Pride. Ano yung pride? Pagiging hambog. Okay? Pride. Okay? Tatandaan po natin yan. Pride. Jealousy. Okay? Ang envy po o yung inggit. Ang jealousy naman ay selos. Okay? Selos. And then, evil surmising. Ano yung ibig sabihin ng evil surmising? Ito yung sikat ngayon na word na pagsabing marites. Pagsabing marites, ibig sabihin chismis. Ayan. Kahit na hindi mo alam yung katotohanan doon, kinikwento mo pa din. Evil surmising. Alam mo ba, si ganito, si ganyan? Ganito, ganyan yan siya. Ay, naku, napakaano talaga niyan. Di ko ba talaga alam sa ganyan? Di ba? And hypocrisy. Ano po yung hypocrisy? Pagiging hipokrito. Di ko po alam kung nakikita niyo po yung sarili niyo sa binabanggit ko, pero nakikita ko po yung sarili ko. Amen? Ano pa? Licentiousness, kahalayan. Hatred. Ano sa Tagalog? Hatred. Gusto ko tong tao na to. Alam mo, gusto ko talagang tao na to. Ito gusto ko. Pero, wag lang talaga yung taong yan. Gusto ko to sila, pero yan, ayaw ko talaga ng taong yan. Ang pangit talaga ng ugali niyan, ayaw ko talaga sa kanya. Nakita po natin yung sarili natin. And then, sabi po dito, murder in the heart. Ano pong sabi sa 10 utos? Huwag papatay. Pero sabi dito ni Mrs. White, murder in the heart. Na kahit hindi mo siya pinapatay, pero sa isip mo, ay, naku, makang-gigil talaga ako sa taong to. Ha? Ay, iniisip natin na sana mawala ng tao na to. Pinapatay natin ang ating kapwa. Tandaan po natin yung selfishness, envy, pride, jealousy, evil surmising, hypocrisy. Okay? Parang, naalala ko po yung isang illustration ng isang pastor. Inggit. Sabi niya, bakit parang ang bilis nung naka-Honda siya. Okay, sabihin natin naka-Honda siya. Naka-scooter na Honda. Mabilis. Pero nakita niya yung kasabayan niya, Rusi.
Okay? Nakita niya yung kasabayan niya, Rusi. Sabi niya, Honda na yung sa kanya, ah. Okay, inggit yan, inggit. Sabi niya, bakit parang mas mabilis yung, ano? Bakit parang mas mabilis yung Rusi? Kakaisip niya yun, mas bumabagal siya. Kasi mas iniisip niya yung bilis ng Rusi, kaya parang hindi niya napapansin, nababagalan niya pala kasi kakaisip niya. Bakit? Ano yung punot dulo? Inggit. Bumili ka ng mamahaling, halimbawa, mamahaling damit. Sahara yung brand. Mamahalin, 1,000. Nakita ka ng damit niya. Siya parang ang ganda ng damit niya. Pero yun, ano lang yun, mga, sabihin natin, yung bang blue corner. Di mo kaya ukay-ukay. Tapos ikaw naman na mahal-mahal, bago pa yung damit mo, sabi parang mas maganda yung sa kanya. Dapat ganyan din sa akin. Kita po natin yung kaibahan, yung kaisipan nating mga tao kung minsan, kabaliktaran. At evil surmising, na kahit alam mo na meron kang dumi, mas highlighted sa isip mo yung dumi ng iba. Tama? Mas masama yung iba kahit na mas masama yun. Mas masama ka. Hindi natin nakikita kasi mas nakatingin tayo sa ating hala siya oh. Nagtitiktok siya. Ayun, sumasayaw pa siya. Adventista pa naman. Sayaw-sayaw pa siya doon. Tapos, the moment na nakita natin sumasayaw sila, tapos sinuhusgahan natin sila, hala, ba't sila sumasayaw ng ganyan? At hinusgahan natin na, wala talaga itong sayang talaga to sila. The moment na sinabi po natin yun po rin yung moment, yun po rin yung pagkakataon, yun din yung panahon na sinisira natin ang kaligtasan natin. Why? Kasi hindi natin nakikita yung kabutihan sa Kanya bagkus mas iniisip natin yung kamalian niya, hindi kung ano yung pwede nating magawa para sa Kanya. Tama po ba? Hello? Iniisip natin kung ano yung mali sa Kanya at hindi kung ano yung pwede nating magawa sa ating kapwa. Okay. So much for that. Sabi dito, these sins, okay? These sins were right among the ministers and people. Ito pong kasalanan na to ay tamang-tama na nandoon sa mga ministers. Pag sabing ministers, sila yung mga pastor. Okay? And people, tayo, na miyembro ng iglesia. Minister ka man, missionary ka man, o simpleng miyembro ka man ng iglesia, sabi niya, nakasulat yung pangalan ng marami doon. Libro ng kasalanan. Page, sabi niya, kada bukas niya, page, after page. Ninitingnan niyo doon, Panginoon, bakit? Kada bukas niya, puro kasalanan ng bawat miyembro. Bawat isa. Ang kasalanan natin. Alam niyo po, sabi dito, your eternal interests are being sacrificed to the lust of the flesh and the lust of the eyes. Kahalayan ng laman at kahalayan ng mata. Kahalayan ng laman, alam po natin yan. Kahalayan ng mata, ito po yung mga bagay na bangaman wala sa atin pero mas hinahangad natin kesa sa meron sa atin. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-imbot, huwag kang mainggit. Tayo nagpapakita ng walang kakontento sa ating pong mga mata. And the pride of life, na kapag natanggap na natin, kapag meron na tayo, pinapride natin yung sarili na, meron akong ganito. Kita niyo to, meron akong ganito. At nabalitaan natin, sunod na araw, naputulan siya ng kamay. Bakit? Kasi may snatcher, may dalang kutsilyo, kinuha yung kanyang mamahaling Rolex. Pero kung hindi niya sana show off yun, pinakita-kita. Pwede naman sana suotin yun na hindi niya pinagmamayabang. Pero ano nangyari sa kanya?
Naputulan siya ng kamay. Bakit? Sa pagmamayabang. Hindi ko po sinasabing masama ang magkaroon ng bagay na meron sa mundo. Hindi masama. Hello? Hindi masama na magkaroon ng bagay na meron ang mundo. Hanggat ito'y kailangan natin at hindi ito nakakasira ng ating relasyon sa ating Panginoon. Okay, magkaroon ka ng lahat. Magkaroon ka ng kayamanan. Pero siguraduhin natin na hindi mawawala sa ating isipan na meron tayong Diyos. At hindi magiging Diyos ang mga bagay na meron tayo ngayon. Okay? Okay. Ang sabi mo dito, you are on the point of breaking the bonds which would save you from utter destruction. Ngunit ito po, nag-iisip tayo ng investment. Ito po yung tinutukoy dito eh. Nag-iisip tayo ng investment dito sa mundo na kung saan, ito, nag-iipon ako para sa kinabukasan. Hindi po masama yun. Pero, yung parati nating tinitingnan kung ano kaya ito para sa atin, ano kaya ang magagawa nito para sa akin, kamusta kaya kapag pinagpatuloy ko to, anong kinabukasan ko? Na para bang iniisip natin yung security natin ngayon pa lamang dito pa sa lupa. Parati nating iniisip yun. At dahil doon, nauuna na natin yun. At nakikilimutan natin na yung seek ye first the kingdom of God. Seek Him first. The kingdom of God and His righteousness. Pero ang nangyayari sa atin, in all these things, yun yung inuuna natin. All these things muna bago seek Him first. Bagay muna bago seek Him first. At sabi dito, in seeking to save your life by concealing your wrongs, you are losing it. In seeking to save your life by concealing your wrongs, you are losing it. Sa magitan po ng pagganap ng buhay, ng seguridad ng buhay, ng kaligtasan, sa magitan ng pagtakip sa kamalian natin, ay nawawalan tayo nito ng buhay. They do not make a complete surrender to Him. Hindi tayo gumagawa ng buo, ng kompletong pagsuko sa Kanya. Bakit? Ano pong dahilan? Ano pong dahilan? For they shrink. Pag sabi pong shrink, ibig sabihin, pagliit. Parang nanlulumo sila. Nanlulumo sila sa consequences. Ano yung consequences? Sa maaring pwedeng idulot ng pagsuko natin. Okay? Tingnan po natin. That such a surrender may involve. Bakit? Kapag isuko ko ba yung buhay ko, paano na yung business ko ngayon? Kapag isuko ko ba yung buhay ko ngayon sa Diyos? Kapag nanghiling ba ako ng Sabbath, paano na yung business ko ngayon na milyon-milyon yung natatanggap ko? Di ba? Paano na libo-libo yung natatanggap ko? Buwan-buwan, linggo-linggo. Unless they do make this surrender, they cannot find peace. Yung mga tao po na mga naghanap ng kapayapaan, ng kaligayahan sa pagitan po ng pag-iipon ng kayamanan, sa pagitan ng pagtanggap ng lahat po ng kayamanan, o sabihin natin, iniisip natin yung mga pangangailangan natin dito sa mundo, hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Hello? Hindi tayo nagkakaroon ng kasiyahan na tunay at kapayapaan. Bakit? Anong dahilan? Dahil hindi natin ito hinahanap sa ating Panginoon. Hinahanap natin ang kapayapaan, hinahanap natin ang kaligayahan sa maling lokasyon. Alam niyo po, habang ako po ay meron po akong tripod. Ayan. May tripod po ako doon po sa Napsan. Napunta po ko doon sa ilog. Yun po'y baha. Baha yung ilog.
Ibig sabihin malabo. Tapos meron pong parang sapatos yung tripod ko, yung nilalagyan po ng camera, yung stand. Yung isa niyang sapatos, nawala. Sabi ko, hindi na magpantay yung tripod ko. Ala, paano ba yan? Pagkatapos ata ng 3 araw, binalikan ko doon. Naghahanap ako, anong Sabado, binalikan ko, kasi naligo ako. Tingin-tingin ako doon habang naligo. Tingin-tingin sa ilog. Tapos, hindi ko makita-kita, kasi alam ko, dito yung banda sa malalim. Ayun nga pala, di ba, lubog. So, kapag umulan, mas malalim din yung kahit yung mababaw na parte. Tama? Iniisip ko, yung sinusukat ko yung pakiramdam ko nung may baha. Doon pala, mali yung nasa isip ko. Kasi, mas mababaw doon, pero mas malalim that time, may baha. So, pumunta ako doon sabi niya, sir, doon ka man nakatayo. Sabi ng bata, may lumapit sa akin, ano yung po, sir? May nahulog, may nawala. Di ba doon ka nakatayo nung nakaraan, sir? Sabi niya, oo nga, no? Nung linggo na. Oo nga, no? Doon nga pala. Alam niyo po, yun ay plastic na medyo may kabigatan. At anytime, pwede po yung madala ng agos ng tubig. Pero alam niyo po, nakita ko lang siya doon po sa taas ng bato. Nakaganyan lang doon. Sabi ko, wow, merong lesson doon. May mga bagay na hinahanap tayo sa mali lugar. Okay? May mga bagay na gusto nating hanapin, gusto nating magkaroon ng mga bagay na yon, pero hinahanap natin doon sa mali. Kaya sa huli, tayo ay nalulungkot, sa huli, tayo ay naiinis. Kasi nagfi-fail. Kasi hindi nangyayari yung plano natin. Bakit? Kasi hinahanap natin sa sarili nating pagsusumikap yung bagay na hindi talaga para sa atin. O di naman kaya kahit para sa atin yun, pero mali yung pamamaraan o sa maling lugar natin hinahanap. Tama? Imbes na doon, mas bumase tayo sa sarili nating nararamdaman. Tama? Alam niyo bakit ako doon pumunta? Kasi doon yung nararamdaman ko na ganun kalalim. Tama? Kasi nararamdaman ko yung tubig. Pero sabi doon, tayo po ay manampalataya, mabuhay ng ayon sa palataya, hindi nang ayon sa nakikita o sa kung anumang nararamdaman o kung ano man yung nararamdaman natin yun. Mananampalataya lang ba tayo sa Panginoon dahil masaya tayo ngayon? At kapag malungkot, bahala ka na, Panginoon? Ganun ba yun? No! Hindi ganun, mga kapatid. At tandaan po natin, hanggat walang buong pagsuko, walang kapayapaan, walang kasiyahan, tayong matatamo dito sa ating pamumuhay ngayon. Sabi po dito, they never know, hindi po nila alam ano ang magkaroon ng kapayapaan and harmony in the soul. For dahil kung walang buong pagsuko, entire surrender, walang kapahingahan at walang kagalakan, walang kasiyahan. Almost Christians, yet not fully Christians. They seem near the kingdom of heaven, but they do not enter therein. Almost, halos na eh. Muntik na. Nandoon na sa gate eh. Doon na talaga, halos na sa langit na siya. Halos na sa langit ka na. Pero halos lang. Bigla kang nahulog. Bakit? Kasi biglang naiba yung direksyon ng iyong paningin. Naalala niyo po si Pedro? Ano yung mali ni Pedro? Nung siya'y pinalakad ng Diyos doon sa dagat, anong mali ni Pedro? Sabi niya, pumunta ka sa akin, ibig sabihin tumingin ka sa akin. Pero saan siya tumingin? Sa alon at sa sarili niya. Sa problema at sa sarili niya. Iniisip kung paano iligtas yung sarili niya, pero nakalimutan niya na yung source, yung pinanggagalingan ng buhay,
ay walang iba kundi kung sino yung tumawag sa Kanya. Tinawag ba tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan? Tinawag ba tayo ng Diyos? Opo. At sabi ng Diyos, gusto ko nang iligtas. Alam niyo po, kung minsan, hindi natin maranasan yung Panginoon dahil punong-puno tayo. Tama? At dahil punong-puno tayo, hindi natin marinig yung bulong ng Panginoon sa atin. Kaya kung minsan, pinapayagan ng Panginoon na ma-broke tayo. Pinapayagan ng Panginoon na mag-fail tayo kasi the moment na maghirap tayo, sa panahon na maghirap tayo, sa panahon na tayo ay masaktan at mabuhay na walang-wala na, kanino tayo lalapit? Lalapit tayo, Panginoon. Alam niyo po sa panahon na kahit yung iba walang kinikilalang Diyos sa panahon ni Jonah, 'di ba tinapon siya sa dagat? Pero doon pa lang sila sa bangka, sa panahon na sila'y sinusubok, ano yung tinawag nila? Diyos. Bakit? Kasi ganun tayo. Hindi natin mapapagkaila na lahat ng bagay at lahat ng nangyayari ay merong dahilan at merong Diyos na naglikha sa atin. Merong isang makapangyarihan na manlilikha na gumagabay sa atin. Na kung minsan pinapayagan tayong masaktan kasi yun yung nakikita niyang paraan para matubos tayo. Pinapayagan niya na masira yung business mo. Pinapayagan niya na mawala yung mga gamit mo. Pinapayagan niya na mawala yung mga bagay na importante sa'yo para malaman mo, para malaman natin na importante tayo sa Kanya. At importante siya sa atin. At wala ng iba kundi siya lamang. Sana po maintindihan natin na ang pinaka-importanteng bagay lamang sa buhay nating Kristiyano ay magtiwala sa ating Panginoon. Hinihingan tayo ng Panginoon hindi ng 50-50. Hindi 99% na pagsuko. Na aawitin natin, I surrender some. Hindi. I surrender all. Pag sabing all, hindi 50%, hindi 99%, 100% na pagsuko sa Kanya, kundi sapagkat sa panahon na tayo sumuko sa Kanya at hinayaan natin siyang gumawa, kahit punong-puno tayo ng problema, merong kasiyahan at merong kapayapaan sa ating puso. Bakit? Dahil merong Kristo na gumagabay at nagpipiloto ng ating buhay. Sana po ngayong umaga, nakuha po natin na ang punto ng pagsuko ay dahil gusto tayong bigyan ng Panginoon ng kapayapaan at buhay na walang hanggan.